Trending na trending po yung kanyang mga kaloys, yung kanyang revelation. So ano po ito? Okay, ito po. Bigyan natin ng reaction ito mga kaloys. At paano tayo bumingo? Explain ko rin sa inyo mamaya. Okay, ito po. Pakinggan po natin. Again, unprecedented. Nanalo yung unity with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuha ang boto. Absolutely. No? Take note mga kaloys, itong itong political analyst na to isang Pinklawan. Okay? Itong tao na ito, Pinklawan po yan. Dito, pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented yung victory, pero napaka-unprecedented din nung bilis na nag-away. Nung nangyayari yan, ano nararamdaman mo, Madjo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang saloobin dito sa nangyari. No? Pero hindi pa natatanong sa iyo kung ano ba yung naramdaman mo nung nangyayari yan? Ay, obviously nakakalungkot. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity team, pero because of what came after that. And that's yung gulo sa politika. Lagi ko naman sinasabi, kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho. Yes. And nakikita naman talaga natin yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako, pero Yung move on. we have to do it. We have to do it. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako. If I say this. Marami talagang it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad for saying this. So, andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang doon. Imagine mga kalisa, itong revelation niya na 2 hours sila nag-antay. Diba? I mean, hindi talaga sila importante. Okay? Kasi 2 hours pa antayin mo yung tao. Right? Parang parang wala akong balak na harapin kayo. So, true enough, hindi nga hinarap ni Duterte. Okay? Si BBM. Kasi gusto niya ng endorsement, diba? And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung Presidente. No? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people. Ito napansin ko mga kalaysa, yung si Sandro kasi nag-narrate siya, hindi siya tumitingin sa right, upper right. Okay? 'Di ba pag tumitingin sa upper right, 'di ba the probability is very high na nagsisinungaling yung tao. So wala, straight siya kasi yun yung katotohanan. Okay? He's trying to recall what really happened at ayaw niyang dagdagan yung kwento kaya hindi siya tumitingin sa right. Okay? And they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi na lang sasabihin, but that's a clue. Sitting official now. Okay. So 3 daw ang humarap and itong sa picture mga kalays, ang daming ang nagsabi sa social media na si Bongo na yon kasi senator siya ngayon eh. Itong dalawa wala namang posisyon. Mamaya i-reveal ko sa inyo mga kalays bakit itong 3 ang sa tingin ko yung kaharap nila. Okay? So matindi itong revelation mga kalays, trending. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine saying... And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. So, ayan nga mga kaloys, ang revelation niya. Dahil nga dun sa revelation niya mga kaloys, nalaman natin na yung mga humihingi ng endorsement, meron palang kapalit yun. Okay? So, tandaan niya na, hindi yan i-endorse kung walang kapalit. So, sino man yung mga politicians, di ba, o yung mga leaders ng mga grupo, nagpapa-endorse, meron po talagang kapalit.
Okay? So dito mga kaloys, matindi yung revelation ni Sandro kasi parang ang dating, okay, ay parang continuous yung mga tao kasi sila nga ang di ba, mag-assign. Yung Duterte pa rin ang mag-assign kahit si BBM ng Pangulo. So ibig sabihin yun, hawak pa rin nila ang gobyerno. So, yun nga mga kaloys, bakit itong tatlo, okay, ang sa tingin ko, sila yung kaharap. Kasi hindi kumarap si Duterte, di ba? So, nung binalikan natin mga kaloys, ano ba ang mga role nitong mga tao na ito? What's the probability na sila nga ang nakipagkita? Dito kay Bongo, di ba? 95% na tayo na sure kasi nga current senator siya eh. Di ba? Yun yung sabi ni Sandro, di ba? So, eto mga kaloys, at sino si Bongo sa time ni Duterte? Di ba parang right hand? Kahit senator na siya, nandun pa rin siya. Eh, dalawa yung trabaho niya. Kaya ang dami nagtatanong eh. So, eto mga kaloys, ang mga tatlong tao na nakaharap nila. Okay? So, unang-una si Bongo kasi special assistant siya. Okay? Pangalawa, si Salvador Bingbong Medialdea. Diba yung kasama ni Duterte papunta sa The Hague? Diba yung na-hospital pa nga siya? Siya pa yung na-hospital, diba? Kaysa kay Digong. At yung isa, yung involved ngayon, na utak daw doon sa tanim pokpok. Diba? Na kasabwat din itong si Leandro na ngayon nag-i-escapo ng mga So si Jing Paras. So ano yung mga posisyon nila para malaman natin na mas mataas yung probability na sila ngayong tatlo. Okay. Itong si Bongo mga kaloys, okay, ay talagang right hand yan ni Duterte for sure. Okay? Bingo na tayo dyan for sure. Ito naman si Medialdea, ano pala sa executive secretary siya simula nung umupo si Digong. Okay? Simula, hindi siya napalitan. As in, straight talaga siya until the end sa term ni Duterte. Okay? Si Jing Paras naman pala, siya po yung Presidential Advisor on Political Affairs. And nagmatch ba yung term nila doon sa time na nag-file ng candidacy si BBM? Yes. October 2021 nag-sign si BBM. Itong si Paras, nasa position siya during that time until the end of Duterte's term. Okay? So yan po ang tatlo na sa tingin ko yung tinutukoy ni Sandro. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Yun din ba ang iniisip nyo? Ito rin ba ang tatlo na to ang kaharap ni BBM? Kasi ayaw humarap siguro ni Digong. Nasaan pa si Digong that time? Di ba? So, ano sa tingin niyo mga kaloys?